Bilang isang ordinaryong magsasaka, dapat wais tayo sa mga obligasyon natin sa buhay, lalo na sa paghanda ng mga pagkain natin sa hapagkainan. Pagdating sa pagkain, syempre, unang-una nating ginagawa ay ang pagluluto. Bago tayo makapagluto, kailangan natin maghanda muna ng mga gagamitin, lalo na kung ulam ang ating ihahanda. Ang tanong saan ka kukuha? Bibili ka ba? May tanim ka ba sa bakuran mo? O pupunta ka pa ng palengke para doon bumili at gagastos ka pa ng pamasahe kung malayo man ito sa atin? Dahil ang tatalakayin muna natin ay ang mga maling gawa na ginawa mo ay ito. Oras. Bago ka makapaghanda ng lulutuin mo, ay maglalaan ka pa ng oras o mas maraming oras para bumili pa nito dahil nga wala kang itinanim man lang na gulay o kahit na anong pansahog man lang sa pagluluto. Dagdag gastos. Kung may budget ka naman sa buong linggo, mas mamiminimize mo yung gastos lalo na at may ref ka sa bahay nyo para pag-imbakan nito. Ngayon, sa patingi-tingin yung pagbili, mas malaki ang nagagastos. Tinatamad ka. Ito yung isa sa mga problema ng mga ordinaryong magsasaka o mga ordinaryong tao kaya kinakapos tayo palagi sa pagbabudget. Bili na nga ang isda, karne o ano paman, pati ba naman panlahok na gulay ay bili din lahat. Halimbawa na lamang ang papaya, okra, talong o isama na natin yung lahat ng nasa bahay kubo na napakasimple naman itanim. Hingi, umaasa tayo sa mga kapitbahay natin na masipag magtanim. Oops, ilag tayo dyan. Kudos sa mga taong ganito, lalo na sa mama ko na ginawang mini farm ang kanyang bakuran. Uulitin ko, umaasa sa mga tanim kaya naman kada luto itatakbo sa kapitbahay. Hihingi, pag walang tao kukuha na lamang. Ilag na muna sa mga tatamaan na, peace, pero real talk yun. Naranasan ko na din kasi yan nung kabataan ko pa. Para mabawasan natin o maiwasan ang mga nabanggit nating mga mali tungkol sa paghanda ng ating mga kinakain na gulay o ulam sa ating hapagkainan, ay napakasimple lang ng dapat nating gawin. Backyard farming. Napakadali lang mga ka-agri. Huwag mong sayangin yung espasyo dyan sa bakuran mo, sa likod bahay mo. Huwag mong hayaang nakatiwangwang yan. Taniman mo ng mga gulay na alam mong magagamit mo at alam mong ginagamit mo palagi sa pagluluto. Para may guide ka, heto ang listahan kung hindi mo alam ang tawag sa mga gulay na iyon. Narito ang mga madalas nating ginagamit sa pagluluto sa bahay kubo. Raised bed type. Kung limitado ang paligid mo, lalo sa maparting urban area na may maliit na espasyo, ay pwede ang raised bed type. Hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki para sa mga materyales na gagamitin mo. Mag-outsource ka lang sa mga gumagawa ng furniture. Yung mga retaso na di na nila ginagamit, pwede mong hingin. Mga scrap materials, pwede na din yun. Ang mahalaga ay makapag-form ka ng bed type na matataniman mo. Alam kong napakasimple ng video ito para sa inyo mga ka-agri. Pero malaking tulong ito para sa pag-prepare ninyo sa mga hinahanda ninyong pagkain. Akalain ninyo na kapag nagawa ninyo ito, na promise makakatipid kayo dito. Hindi lang yun ang kayang i-provide nito. Pwede nyo pa itong gawing pampalipas oras kung wala kayong ginagawa. Kung galing ka naman sa trabaho, pwede mong paglibangan ito. Pangalis stress sa toxic mong katrabaho, sa overload work, lalo na sa hectic mong schedule. Peace ha. May iwasan din ang pagmamarites mo. Mare, promise. At isa pa sa mahalagang maidudulot ito ay nasisiguro mong ligtas ang pagkain na kinakain mo at kakainin mo. Di tulad ng mga nabibili natin na akala natin ay fresh, ay fake pala ang tinitinda nila. Lalo na kung hindi natin alam ang pagpili nito. So paano mga ka-agri? Yan muna may babahagi ko sa inyo ha. Kaya kung nagustuhan mo ito, sana ma-share mo din sa mga kaibigan mo. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, ay syempre, pasubscribe na. Salamat ha. Hanggang sa muli mga ka-agri.